Dito naman tayo kay VP Sara. Malapit na daw uupo si VP Sara pagka-president. Paano uupo? Nakatingga nga yung impeachment. Sure ba kayo na yung impeachment na yan, mananalo si Sara? Paano kung hindi siya manalo at ma-impeach siya? May tatakbo, may uupo pa ba sa 2028? Gusto ko pong klaruhin, mga kababayan, bago ko umpisahan at i-play ang video. Mga kababayan. Bago ko umpisahan at i-play ang video na to ngayon, ito lang ang masasabi ko. Once na ma-impeach si Sara, makasuhan, makonvict, hindi na po siya pwedeng pumasok sa anumang posisyon sa gobyerno maskin tanod. Real talk lang. Paano malapit nang umupo si VP Sara kung ang impeachment ay papalapit ng papalapit na? Si Sara ang palayo ng palayo. Ang impeachment palapit ng palapit, si Sara palayo ng palayo. Saan ba si Sara ngayon? Lumipad na din ng Hagues. Diba? Or Hagues. Wala akong pakialam kung kamukha ko si Charis, basta hindi ako kawatan, hindi ako kriminal, at hindi ako pupunta sa Netherlands, ikulong ng 10 years. Si Sara, palayo ng palayo, ang impeachment palapit ng palapit. Ngayon, ano po kung ma-impeach siya? Ipagdasal nyo na lang mga DDS na hindi siya ma-impeach. Bakit? Ang posisyon ni Sara sa gobyerno ngayon, 50-50. Bakit? Sa Congress, impeach na siya. Sa Senado na lang, hindi. Paano kung na-impeach siya sa Senado? Nga. Maskin tanod, hindi siya pwedeng pumasok. Speaking of Sara, ito na. Mga kababayan, speaking of Sara, ito na. Sumunod pala sa Netherlands si Sara at sinasabing kasali daw ang kanyang kapatid. Sumunod ba talaga o nakatunog na siya ang sunod? Susunod pa kaya or tatakas na? Ito na, panoorin natin. Susundan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa the Netherlands upang makipagpulong sa mga abogado. Sumunod ba talaga para makipagpulong o sumunod doon para magtago na rin? Tigil-tigilan nyo nga kami. Sumunod ba talaga? Anong sabi niya kagabi sa interview sa kanya doon sa Villamor Air Base? Sabi ng mama ko, mag-ingat ka. Ikaw ang sunod na target. So nakatunog na. Baka nakalimutan nyo, sabi niya kagabi sa news. Sabi ng mama ko, mag-ingat daw ako. Kasi ako daw yung next target. Ako yung sunod na pag-iinitan. So means to say, tatago nga. Sumunod ba talaga para doon? Kasi ito sa totoo lang, mga kababayan, kahit magsirkubalintong siya doon, kahit magteatro si Sara doon at sumisigaw ng putang ina mo, Lisa Marcos, Bongbong Marcos, Martin Romualdez, hindi na po pwedeng tanggalin si Digong at ibalik sa Pilipinas. Ngayon, kahit magtagal si Sara ng 5 taon doon sa Netherlands, may possibility na magtago pa siya doon. Kasi kakasabi lang ni attorney ngayon, hindi na pwedeng ibalik, wala nang saysay, yung apela ng Korte Suprema ng Pilipinas, maskin, sino pa, maliban na lang kay BBM. Ito na, pakinggan natin pupunta ba talaga doon o magtatago? Dahil ang kanilang mga susunod na hakbang. Nagtanong lang Hindi ko sinabing pumunta siya doon at magtago. Ang sabi ko, pupunta ba talaga siya o magtatago na siya? May question mark. Kasi sabi niya sa news kagabi, ako ang next target. Sabi ng mama ko, mag-ingat daw ako. Sabi niya. Ano bang ibig sabihin nun? Kay VP Duterte, kailangan niyang personal na talakayin sa mga... Sabi ni January 7-8, paano ang trabaho niya dito? Nagtatrabaho ba siya? Kayo mga DDS, hindi kayo nag-iisip, no? Nagtanong si January 7-8, paano ang trabaho niya dito? Lumipad siya sa Netherlands. Nagtrabaho ba siya? Nagtrabaho ba si Sara? May tanong ko nga sa inyo. Sasabihin ninyo, lumipad siya ngayon doon, idol. Paano ang trabaho niya dito? Nagtrabaho ba siya? May trabaho ba?
Pitix-pitix? Nagtatrabaho ba siya, mga kababayan? Pakisagot. Kasi may nagtanong na DDS supporter. Lumipad daw si Sara sa Netherlands, sumunod sa tatay niya. Paano daw ang trabaho niya dito? Nagtrabaho ba siya? Wala naman. Abogado kung ano ang kanilang mga dapat gawin. Mariinding tinuligsa ni BP Sara ang anyay, maling pag-aresto sa kanyang ama. Iginiit din niya na dapat ay dinila muna ito sa local court, alinsunod sa patakaran ng International Criminal Court. Pinayuhan din niya si dating Pangulong Duterte na huwag tumanggap ng pagkain o tubig mula sa kahit kanino para sa kanyang kaligtasan. Huwag daw tumanggap ng pagkain o tubig kasi baka daw lasunin. Hindi po utak kriminal ang mga pulis. Hindi katulad ng tatay mo, Sara. Alam nyo, takot kayo sa sarili ninyong multo eh. Biruin mo, sinabihan daw niya yung papa niya at tumanggap ng pagkain o tubig o anumang iabot para sa kaligtasan. Ginawa nyo pang mga kriminal ang pulis Kayo nga yung pumatay ng 30,000 tapos ibabaliktad ninyo. Pag sure diya, gawain nyo yan. Multo nyo yan. Meron na pong arrangements kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado doon kung saan man siya dalhin. Pupunta kami, ako, at pupunta yung mga abogado and doon kami mag-uusap kung ano yung mga gagawin. Narinig nyo? Sabi ni Noel, iba kapag nagpunta si BP Sara sa Netherlands, iba ka hindi na rin yan makabalik ng ng Pinas dahil kakasuhan na siya doon sa sana sinama na si Bato de la Rosa para matapos na lahat ng problema niyo. Tapos sasabihin ni Basti, bakit sandwich lang daw ang pinakain? Sabi nga ni Sara, wag daw tumanggap ng pagkain. Tapos ngayon magreklamo yung isa, bakit sandwich lang? Ito porkit mga nasa posisyon kayo, porkit presidente noon, magreklamo kayo, sandwich lang kinakain. Tanong ko lang sa'yo, Baste, yun bang mga pamilya nung pinatay ng tatay mo, inisip nyo ba kung may sandwich pa bang kinain yon? Kung namatay ang kanilang padre di pamilya, madre di pamilya, dahil sa war on drugs na hindi naman dinaan sa due process? Yung tatay ninyong hinuli dahil sa pagkaroon ng kasalanan sa pagpapapatay, questionin ninyo ang gobyerno, sandwich lang pinaabot? Bakit? Question ba kayo ng mga pamilyang pinatay ng tatay ninyo? Kung meron pa ba silang makain masking sandwich? Galing ninyo Umatay patay-patay kayo, tapos ngayong makulong kayo, sasabihin ninyo, bakit sandwich lang inabot? Bakit? Inisip ba ng tatay ninyo kung may sandwich pa bang kakainin yung pamilyang namatayan? Namatay ang madre di pamilya, padre di pamilya? Question kayo, bakit sandwich lang inabot? Mag-usap kasi kayo magkakapatid. Yan ang resulta na hindi kayo nag-uusap-usap Yung isa mong kapatid, inutusan ang tatay na wag kumain. Tapos ikaw naman, reklamo ka, walang kinakain yung tatay mo, sandwich lang. Mag-usap kasi kayo. Hindi nyo kasi pinaalam sa taong bayan na hindi kayo magkakasundo, magkakapatid, o magpamilya. Yan ang mahirap sa inyo. Tatakbo kayo sa publiko, tatakbo kayong public servant, pero yung pamilya ninyo, watak-watak kayo, hindi kayo magkakasundo. Diba? Yan ang mahirap sa inyo, hindi kayo nag-uusap-usap Diba? Hindi nyo pa nga pinaalam sa mga supporter ninyo na hindi kayo magkakasundo bawat isa. Tignan mo si Sara. Hindi nga halos kinakausap ni Digong kasi matigas ang ulo. Tapos ngayon, magsisihan kayo dyan. Mali-mali ninyong aksyon, mali-mali ninyong palpak ninyong desisyon. Mag-usap kasi kayo. Tignan nyo, lesson na yan. Aral na yan. Nakulong na yung tatay ninyo hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nagkakasundo. Diba? Hindi kasi kayo nagkakasundo. Yan ang problema sa inyo. Kaya ngayon, nasa kagipitan yung tatay ninyo, hanggang dyan, hindi pa rin kayo nagkakasundo. Yung isa, ayaw sa isa. Yung isang kapatid, ayaw kay ganito. Yung isa, ayaw naman. Ikaw, ayaw mo kay ganyan. Yeah. Ma'am Japi Lola, maraming salamat sa 300 yen super sticker. Thank you so much po. Hindi kayo kasi nagkakasundo, kaya resulta ninyo, nasa kagipitan na yung tatay ninyo, ganyan pa rin kayo tataas ng pride ninyo. Yeah.
Ipaalam nyo kasi sa mga supporter ninyo na hindi kayo magkakasundo ba magkakapatid. Noon pa yan, Presidente si Digong. Hindi nag-uusap si Sara at si Digong. Hindi magkakasundo si Pulong at si Sara. Nako. Ngayon, nasa kagipitan yung tatay ninyo, magkakaisa na kayo. Bilang tao, bilang anak din. Magkakasundo na kayo. Ayan, nakita nyo na resulta na nangyari. Yung tatay ninyo nasa kagipitan. Ikinukulong na. Hindi pa rin kayo magkakasundo. Tapos tatakbo kayo sa national politics. Nangarap kayo maging presidente. Yung pamilya ninyo, watak-watak. Paano kayo makakaresolba sa problema ng Pilipinas kung kayo mismo, pamilya ninyo, kalat? Tuloy natin. Lumipad na si Sara. Lumipad ba talaga? Uuwi pa ba kaya? Nako, mga kababayan, 78. Speaking of malapit ng uupo si Inday Sara. Tapos na tayo doon sa Tapos na tayo doon sa tawag dito sa hindi na pwedeng iuwi si Digong, mga kababayan. Tapos na tayo.